Ready na ba kayo sa isang mabuting usapan na pampayaman? Iba't ibang flavor ng bagoong ang ibabahagi ko sa inyo. Start lang kami sa 25 bottles yung ginagawa namin noon. Ngayon, ang napoproduce namin is 1,000 bottles per day. Ano kaya ang business ng dalawang batang negosyante na ito? Kumikita lang naman sila ng halos 50,000 pesos kada buwan. Cheese pa more! Nag-start ako sa 1,000 pesos. Kabenta ko ng 1,600. So, meron akong kita na 600 pesos. May pera sa suka! Huwag maliitin ang sausawang ito dahil sa negosyo, ito'y panalo. Sa 5,000 pesos na capital, pag-pundar kami ng sariling mga facility, mas napadali at napabilis yung ibang mga processing namin. Lahat na yan sa pera paraan. Jeannie! Oh yes! I am Jeannie Fur. Ang Jeannie na may fur. Alam na alam ko na to. May libreng wish ako dito, no? Aha! Pero matutupad lang yan kung magagawa mo ang aming challenge. Ba, edi sige, go! Am I ready? I am ready! Go! Let's do this! Ah! Ay! Ay! Ay, nako! Ayaw. Ang galing at isa kaisa ako, di ba? Huwag baliwalain ang kakayahan ng nakatambak na bote o garapon. Dahil ang ilan nating kababayan, dito raw nagsimulang umahon. Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa famous TikTokerist na si Silly Queen? Pero hindi lang siya reyna ng sili ngayon. Nahanap na kasi niya ang kanyang hari, ang young entrepreneur na si Lando. At ang kanilang palasyo, gawaan ng bagoong. Nag-try kami ng iba't ibang mga businesses like damit and cosmetic siya. Hanggang sa napag-isipan namin na bakit di natin ibenta yung bagoong ng mother ko na ginagawa niya. Sa mainit na mantika, igisa ang bawang at sibuyas. Isunod ang hiniwang siling labuyo. Saka ibuhos ang alamang na hipon. Ang sikreto ng bagoong ni Nalando, hindi raw ito masyadong maalat dahil 3 beses hinuhugasan ng alamang bago ito isalang sa apoy. Kung may alat at anghang, dapat meron ding konting tamis. Kaya huwag kalimutang maglagay ng asukal. Samahan din ng sukang puti para mabawasan ang lansa ng alamang. Sa pagluto ng masarap na alamang, dapat daw ay willing to wait ka. Ang isang kawan ng alamang na ito, umaabot daw kasi ng 3 oras bago hanguin. Dito lumalabas ang totoong flavor ng bagoong na medyo nagmamantika at nanunuot ang lasa. Nagulat kami, sobrang dami po ng demand niya. Noong time na yon, hindi na po namin kinakaya. Susunod sa pera paraan. Nag-start lang kami sa 25 bottles yung ginagawa namin noon. Sa taas ng demand, umaabot na raw ang nabebentang bagoong ng 24,000 bottles kada buwan. Maniniwala ba kayo na pwede kayong kumita ng halos 80,000 pesos kada buwan sa suka? Let me tell you how, mga mamshi. The Who, ang dating basketball player na isang papabol sa kusina. Ang longganisa niya, bigatin sa usapang negosyo. Welcome to Blind Item, kung saan hinuhulaan ang mga produkto hindi sa mata, kundi sa lasa. Kaya ito muna. Para may sili to ah. Sili? Ang angang. Bakit pa yun ang una ko natin, ma'am? Ito. Ano to? Ah, hipon? Hindi. Ah, alige. Alige. Ang anghang lang una, ha? Ano to? Matamis eh, asukal? Ano to? Hindi ko mahulaan yung isa eh. Pass. Ano to, pork? Kasi mahilig ako sa bagoong eh. Ano to? Ano to? Ano to?
Hirap naman hulaan ng flavor nito. Parang sosyal. Ano ba to? Keso? ano to? Beef? Chicken? Ano to? Isda? Isda? Bangos? Ayan, yan. Sa 5 flavor na ito, ang pinaka-paborito ko talaga, pinaka-gusto ko ay ang pork. So ito na yung next procedure pagkaluto. Ililipat na namin siya from palanggana into bottle. Then i-make sure namin na mas malinis yung product na inalagay namin sa bottle by yung kinakalat namin dun sa gilid na embudo. So after naman ma-autoclave, ito naman yung next procedure natin, which is yung paghuhugas natin ng mga bottles. Actually, so yun, nag-start lang kami sa 25 bottles yung ginagawa namin noon. And ngayon, ang napoproduce na namin per day is 1,000 bottles per day. Sa taas ng demand, umaabot na raw ang nabebentang bagoong ng 24,000 bottles kada buwan. Sa ngayon, merong 6 na variants ang bagoong ni Nalando at Darlene. Nariyan ang plain, alige, bangus belly, chicken, pork, at chili garlic. Mabibili ang mga ito mula sa halagang 198 hanggang 298 pesos isang bote. Huwag ka titingin sa ibang brand, huwag ka titingin sa mga kalaban mo. Lagi mong tatandaan na iba-iba yung market natin. Mahalin mo yung product mo. Mahalin mo yung brand mo. I-enjoy mo yung ginagawa mo. Susunod sa Pera Paraan. Ang binurong mangga ng mag-asawa, nag-click sa panlasa ng kanilang mga kakilala. Ang pinagsama-samang tamis, alat, asim at anghang, ang sikreto ng kanilang pickled mango in a jar. Mula sa 5 taon na pagtatrabaho sa abroad, sa garapon din nahanap ng mag-asawang Christian at May ang swak na negosyo. Nagsimula ito, yung pickled mango business namin, nung nag-iisip kami ng extra income, lalo na nung pandemic. Tapos noon, sabi ng mami ko, bakit hindi na lang pickled mangoes? Tuturuan ko kayo paano gumawa at yun yung ilagay nyo sa jar. Ang binurong mangga ng mag-asawa, nag-click sa panlasa ng kanilang mga kakilala. Ang pinagsama-samang tamis, alat, asim at anghang, ang sikreto ng kanilang pickled mango in a jar. First step natin bago gumawa ng pickled mango is hugasan muna natin ang mangga. After nating hugasan, babalatan natin to. So isang stroke lang pagbalat. Hugasan ulit natin sa sterile water para mas malinis. Hihiwain na natin yung mangga sa isang sukat. Ilalagay na natin sa bowl. Lalagyan natin ng asin. Nilalagyan natin siya ng asin para mapanatili natin yung crunchiness ng mangga. So, doon na pumapasok ang fermentation natin. Nagpo-ferment tayo ng mangga para mas lalong tumagal yung shelf life ng mangga. Ang pagburo o fermentation process, umaabot ng 3 araw hanggang 1 linggo. This is the finished product na fermented na. So, ngayon, ibabattle na natin siya. Bago takpan ng garapon, ilalagay muna ang secret syrup na sina Christian din mismo ang gumagawa. O yan. So makikita natin siya na sealed na siya kasi medyo lumubog na yung takip ng mangga. Kahit baliktarin natin siyang ganyan. Para sa mahihilig sa maanghang, may chili flavored din na pickled mango. Masarap po siya. Pwede po siyang i-partner sa kanin. Sa ngayon, umaabot na ng 30,000 to 50,000 pesos ang kinikita ng mag-asawa kada linggo. Kami yung gagawa, kami magbabalat, kami magpe-prepare, kami magde-deliver mismo. O yun, tapos sobrang nakakapagod yun kasi kulang kami sa tao. Sa tulong ng negosyong nasa garapon, bukod sa ipon, nakapagpundar na rin ang mag-asawa ng 2 sasakyan. Huwag silang matakot magnegosyo. Pero pag-isipan muna nila kung ano yung negosyo nila. Pwede kang magsimula sa maliit tapos paunti-unti. And you seek advice sa mga taong may negosyo na. Up next,
Kasosyo sa negosyo ang keso. Magpaka-cheesy tayo mga mamshi. Not 1, not 2, but 3. Ganyan karami ang layers ng keso sa nacho bake na ito. Taka-match na ba kayo? Hanap nyo ba ay cheesy? Hindi sa jowa sa pagkain. Sagot ko na ang oh so cheesy na mga negosyong hindi lang nag-uumapaw ang keso, nag-uumapaw din sa keso pagan. Walang halong bola. Alam mo, kala ko sa letter H nagsisimula ang happiness. Eh, sa H naman talaga. Hindi sa letter E. Cheesy na yun. Ito, mas cheesy pa sa'yo. Cheesy rolled lasagna ng GS Kitchen. Pachisihan ba? Ito ang cheesy entry ni Mamshi Oli, isang may bahay sa Rizal. Ngayon, magluluto na tayo ng cheesy rolled lasagna. Meron tayong dalawang sauce, yung red sauce at yung bechamel sauce. Una natin gagawin yung red sauce. Sa isang kaldero, mag-gisa ng sibuyas. Isunod ang giniling na baka. Kapag brown na ang karne, ihalo ang tomato sauce at pakuluin. Saka ilagay ang tomato paste, asin, paminta at mushroom. Ngayon naman, gagawa tayo ng bechamel sauce. Ito yung pinaka-cheese ng cheesy rolled lasagna. Ito yung binabalik-balikan ng mga customers. Meron tayong cheddar cheese, cream, tsaka butter and flour. Ay, sana all, binabalik-balikan. Makapagluto na nga lang. Sa mahinang apoy, tunawin ang butter. Pagkatapos ay ilagay ang harina, cheddar cheese, cream, tubig, asin at paminta. Haluin hanggang sa lumapot. Eto pa, cheesy hugot, mga mamshi. Bantayan ng cheese sauce. Haluing maigi at huwag pabayaan dahil baka makuha ng iba. Char! Ganito dapat kalapot ang dapat ma-achieve na itsura ng cheese sauce. Oras na para gawin ang cheesy rolled lasagna. Gusto niyo ba ng cheesy hugot? Katulad ng lasanyang ito, pinaikot ka rin ba niya, bes? Sige, buhos. Cheese pa more. Cheesy hugot alert. Ibinuhos mo na rin ba ang lahat? Pero hindi ka pa rin pinili. Awi! Tikimers! Kayo, anong entry nyo? Masarap siya, lasang-lasa mo yung bawat flavor ng ingredients na nasa loob. Definitely cheesy. Mas cheesy pa sa jowa nyo, sigurado ako. Ngayon ako nakatikip ng lasagna na very generous on cheese. Nag-start ako sa worth 1,000 pesos. Tapos yung 1,000 pesos, nakabenta ko ng 1,600. So meron akong kita na 600 pesos. At mula sa puhunang 1,000 pesos, kumikita na siya ng 20 to 25,000 pesos sa isang buwan. Lakasan ng loob, tsaka time management talaga. Meron kang time para sa pamilya mo, para sa sarili mo, at para sa business mo. Tsaka dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kahit na anong hirap yan, kahit na mahina na yung kita mo, kahit na isa lang yung umorder sa isa-isang araw, be thankful. Up next, maniniwala ba kayo na pwede kayong kumita ng halos 80,000 pesos kada buwan sa suka? Let me tell you how, mga mamshi. The Who, ang dating basketball player na isang papabol sa kusina. Ang longganisa niya, bigatin sa usapang negosyo. Cheese!
Knock, knock. Who's there? Nachos. Nachos who? It's nacho, ordinary nacho bake. Ang magkapatid na sina Kelsey at Kelsia, aba, sa edad na 16 at 15 years old, akalain yung mga negosyante na ang kanilang produkto hindi rin pahuhuli sa pagka-cheesy. Ngayon, magluluto kami ng cheesy beefy nacho bake ng Nacho Macho Manila. Igisa ang bawang at sibuyas sa mantika ng baka. Ilagay ang giniling na baka. Naglalagay din sila ng secret spices pero bawal sabihin, secret nga eh. Ngayon, dahil tapos na tayo gumawa ng giniling natin, ngayon gagawa na tayo ng ating cheese sauce. Tunawin ang butter sa kawali pagkatapos ay ilagay ang harina. Halinhinang ilagay ang gatas at keso. Para lumapot ang ating white cheese sauce, kailangan natin to haluin na mabuti. At tandaan na para hindi siya bumuo-buo, kailangan natin i-alternate yung gatas at yung cheese sa paglagay sa pot. Cheesy hugot, huwag pagsabayin, isa-isa lang, dapat stick to one. Siyempre, mawawala ba naman ang salsa sa nachos? Tatlong layers ng cheese ang nilalagay nila sa nacho bake. Ang cheese sauce, grated cheese, at ang kanilang signature cheese drizzle. Matapos i-bake, ito na ang magiging itsura ng nacho bake. Aba, cheesy nga! Tikimers, anong sa inyo? Nag-aagaw po yung alat, tamis at asin. Cheesy po siya. Kasi cheesy ng asawa ko. Malasan niyo po yung medyo may kunting alat, may kunting asin, may kunting cheesy po. Basta masarap po. Lahat na pong hinahanap ko, nandito na po. Parang asawa ko po, na nasa kanya na po ang lahat. We came up with this last lockdown. One night when our mom made nachos for our midnight snack, my dad was like, why not make it to a business since we weren't doing anything anyways. So for a week, we did research and development and we started to run our own business at July. Kahit na nagnenegosyo ang dalawang teenager na ito, hindi naman daw nila pinababayaan ang kanilang pag-aaral. If you balance school life and business life, then everything's gonna go well since if you have school and then you have business pa, that's a really great opportunity for you. Ang hiningi nilang puhunang 5,000 piso sa kanilang mga magulang, napalaki na nila at kumikita na ngayon ng 20,000 to 50,000 pesos. Find your passion and what you're interested at, whether it's cooking, baking, you're in the cosmetics field. Just be hopeful and just do what you love, because if you love what you're doing, then you will enjoy and you will appreciate all the efforts and hard work that you put into your business. Mahilig ka bang sumausaw? Hindi. Kasi mahirap sumausaw sa mga bagay na hindi mo alam. Sumaw-saw, suka, ganun, pwede. Pero atin-atin lang ito, ha? Mahilig din akong sumausaw. Ito, oh. Gusto nyo? Mahilig ka bang gumamit ng suka bilang sausawan? Ang ordinaryong suka, gawin nating mas bongga. Ibuhos na yan. Ang nasa likod ng mga sausawang ito, si Patrick. 2018 ang mabuo ang kakaibang timpla nila ng suka na tinawag nila itong tiltilan. Nasa Kapampangan, ang ibig sabihin ay sausawan. Ready na ba kayong malaman kung paano ito gawin? Ngayon po, gagawa tayo ng isang variation ng tiltilan delicacies. Ito ay ang spicy red. Ang gagamitin nating bote ay ang food grade PET bottle na FDA approved. Dahil ang produkto natin ay suka, madali siyang magkaroon ng reaction lalo na sa mga plastic bottles na hindi naman food grade tapos nagkakaroon siya ng hindi magandang lasa. Madali lang ang paggawa nito mga mamshi at papshi.
Gamit ang embudo, ilalagay lang sa bote ang paminta, asukal, asin, sili at ang bawang. Tapos, ibubuhos na ang suka. Tatakpan lang ito at lagyan ng label. At ito na ang spicy red ng Tiltilan Delicacies. Ang dali lang, di ba? Bukod sa kanilang spicy red, meron din silang iba pang flavor ng suka. Depende raw sa inyong paggagamitan. Kagaya na lang ng garlic white na bagay sa mga pritong ulam at spiced black na bagay sa usawan ng inihaw. It's Tikiman time! Oops! Wait a minute, Ma'am si Susan! At teka, itikiman lang naman ito. Bakit ka nakikisaw-saw dito? Ano bang kailangan mo? Bigyan natin ng twist ang iyong pagtikim para mas katakam-takam. Pagkasawsaw mo ng chicharon mo sa mga sukang tiltilan, kinakailangan mong ngumiti. Pero para mas malaman namin ang asim level ng mga sawsawang ito, may special participation ang cane vinegar na una mong titikman. Handa ka na ba, Ma'am si Susan? Ganon. Okay, game! So, kailangan nakangiti? Let's see. So, mababaring ko pang mabuti yan. Ito naman. Sarap din. Sige, kailangan daw ay ngumiti tayo. O, hindi ba ako sumisimangot, Binababad ko ba, Sarap. Para makilala ang kanilang suka, sumali muna noon sina Patrick sa iba't ibang trade fair at nakipagsabayan din sila online. Pero di raw ito naging madali. Hindi simple yung binigay na paraan para ito'y aming maibenta or maipakilala sa tao. Noong una, 100 boteng suka lang ang nagagawa nila kada buwan dahil sa limitadong pagbabagsakan ng kanilang mga suka. Pero ngayon, nakabebenta na sila ng mahigit 3,000 bote sa isang buwan. That's so amazing! Malakas siya nung nag-start kami. Imagine sa 5,000 pesos na capitalization. So, nakapag-pundar kami ng sariling mga facility. Mas napadali at napabilis yung ibang mga processing namin. Kilig-asim ba ang kita? 50 to 80,000 pesos a month. Since kami ay pro-employee, though wala talaga kaming permanent employee, kami lang family. Naisip namin kunin as part-timers yung mga indigent dito sa barangay. Sabihin na natin double-edged sword siya na nakatulong kami sa community. At the same time, natutulungan din nila kami. Ano ba later? Oo, ito na nga. Hiwalayan ng taon. Grabe, no? Wala talagang forever. Naku, hindi totoo yan. Hindi totoo walang forever. Hala, si Ma'am si Susan mahilig yata makisawsaw. Hindi naman masyado. Sa katunayan, may bibigay ako sa inyo. Eto, Suka? Anong gagawin namin dito, ma'am? ang aasim kasi ng mukha nyo para mga sukang sausawan. At alam niyo ba na may perfect ano yan, combo? Ano naman? Longganisa! Sausaw mo. From sausawan to isasawsaw, heto ang longganisa. Sa usapang longganisa, may iba't ibang pambato ang mga probinsya. Isa sa pinakakilala ang longganisa ng mga Ilocano. Yan ang naging winning negosyo ng professional basketball player na si Chad Alonso. Sa katunayan, kung hindi niyo siya makikita sa basketball court, tiyak makikita niyo siya sa kusina ng kanyang paggawaan ng longganisa. Basketball kasi it's more on passion eh. Passion, yung kinalakihan mong sports, minahal mo. And it's more on talaga, naging hanap buhay mo yung hobby mo. And ito naman, longganisa was lang talaga, nagkataon, cook yung nanay ko and tinuro niya sa akin tong recipe na to. Naging passion na rin. Katuwang ang kanyang ina, hindi nila inaasahang ito ang magiging winning shot nila sa pagninegosyo. 2019, I remember, kakatapos ko lang maglaro sa MPBL and nag-decide na ako na tumigil na muna mag-basketball. And then, yung nanay ko is sinabi niya na bakit hindi mo gawin ulit yung longganisa natin. Then,
Ayun, nag-try akong gawin. Nung gumanda naman yung mga orders, dumami like from 10 kilos, tuloy-tuloy na siya hanggang umabot kami like 100 kilos, 200, 300, hanggang umabot kami maximum 2,000 kilos per week. Tuturuan ko kayo gumawa ng Papa Chad's homemade authentic Ilocano longganisa. Sa isang bowl, ilagay ang giniling na karne, bawang, paminta, asin at katas ng bawang. Yes, bawang pa more. Para mas maging masarap, naghahalo rin si Chad ng purong sukang Iloco. Kapag nahalo ng maigi ang ingredients, ilalagay na ito sa hog casing. Gagamit tayo ng embudo. Since gumagamit naman po ako ng machine, pero ituturo, papakita ko sa inyo paano po kami nag-umpisa. Ito po yung manual talaga. Itatali ang longganisa at ready na itong ibenta. Ito na po ang Papa Chad's authentic homemade Ilocano longganisa. Tikman na yan! Ganito yung lasa ng longganisang natitikman ko sa Ilocos. Authentic na authentic. Inihalin tulad ni Chad sa paglalaro ng basketball ang kanyang pagpasok sa negosyo. Depende raw sa diskarte kung ikay matatalo o mananalo. Ang dating magtandem lang na mag-ina, ngayon nakabuo na ng kumpletong line-up. Pero hindi para mag-basketball ha, kundi para gumawa ng longganisa. Unang-una, sobrang thankful. Baga, thankful tayo sa taas kay God and sa nanay ko and then staff. Yung mga nakasama ko from the start hanggang dulo. Mula sa puhunang 1,500 pesos, kumikita na sila ng... Ang kinikita namin per week, usually mga 35 to 40. Talaga namang for the win ang longganisa. Pero Chad, kung pipili ka, bola o longganisa? Parang parehas lang. Kumbaga, since may passion ko is basketball and then naging hanap buhay ko, and ganun din dun sa longganisa. Pinoy proven mahilig sumausaw, kaya tunay na patok ang mga pagkain pwedeng ipare sa mga sausawan. Tulad ni Patrick at Chad na ang Pinoy favorites na longganisa at suka ang pambato. Ngayon ang kita nila, talaga namang winner! Kaya laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA, ako po si Susan Enriquez para